Dito po si kaibigan natin Dwinding Alinyo guys, no? Siya po yung makakasama po natin dito ngayon. At saka mayroon po siyang ipapaabot sa lahat, no? Kasi po at marami po nga nagtatanong sa atin tungkol po sa impeachment po ni Vice President. Dahil po ay pang-apat na impeachment na po. Marami nagtatanong kung mapapatalsik na po ba ito. Dahil po ay marami po talagang nananawagan na dapat po daw talaga tugunan po yung impeachment. Kaya nais po natin iparating sa inyo, ipaabot kung ano man po ang kanilang nakikita dito. Kung sa tuwing ito ay mangyari may impeachment na madutlan jud siya ani, no, ito po siguro ang panahon na hindi maganda. Kung bakit nasabi ko hindi maganda, dahil po ay ang kaguluhan ay mangyayari na. Kaibigan ninyo, maraming salamat po dahil po ikaw po yung makakasama na namin lagi dito. O, at saka yung tatlo na po kayo dito. Salamat po sa inyong pagbabalik. Oo, 2025 nakabalik na sila nyo dito guys. Oo, yun po ang pakay ko sa inyo. Marami po nagtatanong ng mga tao dahil po ay marami din nakapanood sa ating channel. Dalawang channel po natin na ina-uploadan po natin mga hindi lang po kalamidad, pati po yung pangyayari dito sa bansa natin. Nais kong itanong sa inyo kung yung impeachment po na meron kay Sara ngayon, gusto kong makita ninyo kung kaya ba, ano po bang mangyayari. Siya po ba ay talagang mapapatalsik na at matatablan na po, no, yung mga inihain po nilang impeachment po doon sa kanya. Grabe na. Guys, sabi po ng ating kaibigan guys, dadaan pa rin sa karayom yung nangyayari po kay VP Sara Duterte. Alam po ba ninyo kung bakit po nasabi ng ating kaibigan? Kaibigan, bakit po yung nasabi na dadaan pa sa karayom? Nako po, mahirapan pa rin sila guys. Sabi ng ating kaibigan, alam mo ba itiit, si Duterte lang ang kanilang kinatatakutan. Bakit po yung nasabi guys? Pasensya ka na guys ha. Sinabi lang po ito ng ating kaibigan. Si Duterte, no, grabe pala. Napakasiga talagang itong tao dahil po siya po talaga ang kinatatakutan na presidente na yung nagdaang administrasyon na yan, no, marami talagang takot sa kanya. Hanggang ngayon guys, no, bakit po niyo nasabi kaibigan na ano po bang meron sa kanya? Hindi naman po siya, ano, matanda na po yun eh. Dahil sa dami ng kanyang galamay guys, na mga matitigas na mga tao. Kaya pala, no, hindi po agad na tatablan po sa impeachment si Sara Duterte. Pero gusto kong malaman kaibigan, kung yung pang-apat na impeachment po ba ay mayroon na po bang epekto dyan para po siya ay mapapatalsik? Nakita ng ating kaibigan guys, hindi pa rin mapapatalsik yan, no? Sinabi na po nila, dadaan po sa karayom. Maraming kongresista, sabi ng ating kaibigan, natakot sa mga Duterte. Grabe, hindi ko na lang po ito ipapaliwanag kung bakit po sila takot ha. O, yun po talaga ang ipinapaabot ng ating kaibigan. At least nalaman po natin, no, yung mga supporters po ng VP Sara Duterte, at least po ay ano din sila, hindi po din sila nag-alala tungkol sa kalagayan po ng ating Vice President dahil po ay hindi pa rin talaga, no, matatablan po. Mahirap dahil po takot, kaya sinasabi namin takot dahil po kay kaibigan natin Dwinding nagpaabot. Nakita po niya kung iilan lang yung mga kongresista dyan na pumataas po ng kamay dyan para po sa impeachment na mapapatalsik po talaga. Dito po tayo ngayon kaibigan. Mayroon po din pong katanungan dito tungkol po kay BBM. Marami pong nagsasabi kung pagkatapos na impeachment ni Sara Duterte, kung sa tuwing ito ay hindi po matatablan at hindi
patalsik sa pwesto na kanya ang kinauupuan ngayon, maraming nagtatanong sa atin kung pwede po ba ma-impeach si BBM dito. Kung sakali kung mayroon pong pagpapatupad nito. Kung may maghain, ha? Ito ang pinakadelikado daw, guys. Kapag si BBM po ang matulad nito sa kanyang sa kinalalagyan po ngayon ni Vice President BP, kung siya ang mahainan po ng impeachment yung ating president, ito po yung pinaka worst po dito, no? Nasa 3 impeachment lang po ito, guys, wala na. Tatablan po daw talaga. Bakit po yan nasabi din po inyo, kaibigan? Nako po, dahil po sa dami ding mga nakaupo dyan na hindi po nila nagugustuhan, no? Yung pamamalakad. Kaya pasensya na kayo, guys, kung ito man po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Hindi ko din ito excuse me, kundi ko ito mapapaabot sa inyo kung walang mga request. Maraming nagtatanong kung tatablan po ba si BBM sa impeachment, no? Kasi ang iba nagtatanong din, pagkatapos daw ni Sara ipa-impeach na po daw si BBM. Totoo po ba ito, kaibigan? Ito yung pinaka dito, guys, no? Pinaka worst po dito. Kapag ito ay mayroong maghain po sa impeachment po daw ni BBM, sigurado, no? Mapapatalsik po talaga sa kanyang pwesto. Kapag ito ay makaganti po yung kabila. Pag ito ay mayroon silang makikita po na aktual na mga ginagawa na hindi po nakikita ng taong bayan dito. Kapag ito ay ipa-impeach po si BBM po daw dito, guys, sigurado tatablan at tatablan po siya. Mas mas bintaha yun si Sara Duterte kaya nga, no, ha? May mga takot po talaga yung mga kongresista sa mga Duterte. Yun po talaga. Kaibigan, maraming salamat sa inyong ipinapaabot, ha? Ay nako po. Meron po siyang pahabol, guys, si kaibigan. Kung pananglitan daw na matablan din si Sara Duterte sa impeachment yung pang-apat, meron pong mangyayari po na hindi po natin inaasahan na kaguluhan dito sa bansa natin, no? Kasi po tingnan po ninyo, tinanggal po nila si Sara, mas lalong mainit ang bangayan, lalo na mayroon pong mga ex-president at tinanggal po din na tulad po kay Sara ngayon. Kaya sinabi po nila ng ating kaibigan, ang tao lang po talaga ang gumagawa po ng kaguluhan, no? Lahat po sila, no? Kasi po sinabi po ng ating kaibigan na walang perpekto po talaga sa tao. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat po na nagtatanong, ha, kung si BBM na ipa-impeach, sigurado matatablan po daw talaga. Yun po ang katotohanan dito. Delikado pa si BBM po dito sa impeachment kung siya po ay mababalingan ngayon, no? Sana po walang makapag-isip nito na mayroong magpa-impeach sa kanya. Kasi sabi po ng ating kaibigan, sigurado mapapatalsik at matatablan po daw talaga. Salamat, kaibigan, sa impormasyon. Oo, salamat ninyo, salamat. Dili ka mong hawa, dire ka? Alis po daw siya. Sige, salamat sa paabot.